Hindi ko na ikwento or kinalimutan ko na talaga. Dati pala akong nakulong. Gandang araw po, ako po si RP na Jim D po. So, marami sa inyo ang matagal na nakasubaybay dito sa channel ko na to. At kung ngayon ka lang naligaw dito sa channel ko na to, ito yung first time mo talaga maririnig sa akin. Kakahalungkat ko nung mga files ko, nakita ko yung clearance ko. Parang clearance yun sa fiscal. Pakita natin. Itong clearance na to kasi, kinuha ko to way back 2011 kasi at that time, dapat magbabar exam ako. At pag nagbar exam ka kasi, kailangan wala kang record or hindi ka nakasuhan ng moral turpitude na kaso. So, kinakailangan na sa application mo, para makakuha ng bar, kailangan mo ng clearance sa prosecutor's office kung meron kang pending or dati ng kaso. Ito, di ko masabing proud ako or hindi ako proud, pero ako naging parte ng buhay ko to. Hindi ko alam kung bakit hindi ko to nababanggit sa video ko. Maaring nalimutan ko na or maaring kinalimutan ko. Pero ngayon, babalikan natin. So, actually ito, tatlong kaso yan. So, meron akong, nakita nyo, may attempted homicide, meron akong physical injury, at meron akong maltreatment. So, tatlong criminal cases yung mga nakaso sa akin na yan. 2007 nangyari yan, 2007. So, yung mga panahon na yan, 2005, 2006, 2007, yan yung masasabi ko na darkest time of my life. Bakit? 2005, sabay na namatay yung magulang ko. 10 days apart. October 5 at October 15 ata namatay yung mga magulang ko. 2005. At that time, wala pang namamatay sa pamilya namin. Kumbaga, first time na makaranas kami ng namatayan. At napakahirap. Lalo na, halos sabay na namatay yung magulang mo. Tapos, nasundan pa yan, siguro 6 months after nung August, doon naman nagkaroon ng issue doon sa failed marriage ko. So, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari noong 2006 dahil doon sa failed marriage ko na yon. So, dahil doon sa mga sunod-sunod na mga hindi magagandang pangyayari sa buhay ko, doon siguro naging dark yung pananaw ko sa buhay. Actually, isa siguro reason doon, sabi ko nga, yung wala na yung mga magulang ko. Okay, napakalaking rason nun. Yung mga magulang ko, nung namatay sila, 29 years old ako. 29 or 30 years old ako. Pero, although may asawa na ako noon, masunurin ako sa magulang ko. Okay? So, lumaki kami ng law-abiding citizen. Actually, ang tatay ko, nung namatay siya, judge. Ang tatay ko, judge. Pero napakasimpleng buhay ang meron kami. Nung panahon na yon, 2005, just imagine, ang meron kami sasakyan, Volkswagen Beetle, yung kotseng pagong. Yun ang meron kami. So, tatay, kasi iniisip natin ngayon, pag judge, uy, mayaman yan. Pero kami, hindi kami ganun. Ang meron kami, mayaman kami sa pangalan. Ang tatay ko, ginagalang sa lugar namin. So, dahil judge yung tatay ko, okay, meron pala kaming may light ace kami na second hand. So, 1992 model, yung 1992, yung light ace namin, tapos 2005 namin nabili na second hand. Okay, ito ngayon yun. Yung light ace na yun, ang number niya, protocol plate no, number 16. So, pag number 16 yung plaka mo, judge ka. So, yun yung protocol plate na tinatawag. Ngayon, dahil pag minsan, minamaneho ko yung protocol plate na yan, yung sasakyan na yan, hindi kami pwedeng pumunta, ako yun hindi kami pwedeng pumunta lang magkapatid sa mga lugar na hindi dapat makikita yung sasakyan na yun. Although private yun, kami may-ari nun, hindi yung government vehicle, kami mismo may-ari. Yung plaka lang ang special doon. Hindi kami pwede pupunta sa beer house.
Hindi pa pwedeng pumunta sa mga sugalan, di ba? Or do sa mga club, di ba? Disco. Hindi pa pwedeng pumunta doon. Bakit? Kasi baka isipin ng tao, tatay ko yung may gamit nung sasakyan na yon. So, kung ma-imagine nyo, ganun kami pinalaki ng tatay ko at nanay ko na maayos, law-abiding citizen talaga kami. Dahil in a way, kailangan namin protektahan yung pangalan namin. Ito ngayon, namatay na nanay-tatay ko. Tapos, nagkaroon pa ng failed marriage, di ba? So, parang gulong-gulo yung buhay ko noon. Gulong-gulo yung buhay ko noon. So, doon nagkasunod-sunod yung mga atraso ko sa batas. Kasi, una, naisip ko rin ngayon, maaring kaya ako nagkaganon kasi wala na yung magulang ko eh. Kumbaga, dati kasi narinig ko na yun eh. Si RP, kaya ganyang katapang yan. Kasi tatay niyan, judge eh. High school ako noon, high school. So, napaaway ako noon, narinig ko yun, doon sa isa sa mga teacher, na, kaya yan, ganyan, kasi tatay niyan, judge. Mula noon, never na ako may involve sa away o sa gulo. Kasi, pero sa protection sa tatay ko, naiisip ko yun eh. Iisipin ng tao na kaya ako ganoon kasi meron akong tatay na babackup sa akin eh. Pero ito, fast forward, 2007. So doon nagkasimula lahat yung mga kaso laban sa akin. So nagkaroon ako ng attempted homicide, pero to self-defense to. May rason to. Hindi ko na lang maikwento yung detalye kasi private naman na yung mga taong involved dito. So may physical injury dito. Napaaway ako, suntukan. Nadamay lang ako nito. Shout out. Shout out, Edgy. Yun. Pati yung maltreatment ko, yung maltreatment, parang pangit pakinggan eh. Kala mo ng bugbog ng babae. Ang maltreatment kasi ay parang kaso ng physical injury yan. Na nasaktan mo yung tao sa suntukan, pero sa ano kasi, sa physical injury, may pumasa at merong araw na kailangan para gumaling. So doon nagdedepende kung slight physical injury or physical injury na talaga yung kaso mo. So may slight di ba? So depende kung gaano katagal gagaling. Samantalang yung maltreatment, tinamaan ng suntok, yung tao, lalaki to tinamaan ng suntok, yung tao, pero hindi pumasa at hindi kinakailangan ng ilang araw para gumaling yung sugat. So 3 kaso yan. So naranasan ko na makulong. So yung kulong naman, detention lang yun. So BJMP, hindi naman sa bilibid. So nakapagpiyansa rin naman ako doon. So bakit ko kinukwento? Bakit ko kinukwento to? Una, gusto ko may share sa inyo na hindi. Kung ngayon mo lang kasi ako napanood, iisipin mo na ang ganda-ganda ng buhay ko. Pero kung titingnan mo ako, mula doon sa nag-umpisa, sobrang normal. Kagaya mo ako na nagsimula sa mababa. Pero baka mamaya, mas mababa pa ako kaysa sa'yo. Bakit? Kasi, yung iba nagsimula, trabaho normal. Kulang lang yung pangangailangan. Pero ako hindi eh. Ako, nagsimula ako mag-isa. Kasi, nung sinasabi ko nagkaroon ako ng failed marriage 2006, napunta na sa akin yung mga anak ko. Yung custody ng mga anak ko, napunta na sa akin. So isipin mo, 2006, wala na yung mga magulang ko. Patay na, wala na akong inaasahan. Tapos, nasa akin pa yung pag-aalaga ng mga anak ko. Di ba? So, napakahirap ng panahon na yon. Mahirap isipin. Mahirap isipin kasi hindi normal. Yung starting point ko, hindi normal. So, gusto ko kasi kapulutan ng aral to. So, maaaring hindi tayo lahat nakulong. Pero sigurado ako, lahat tayo dumaan sa punto na napakadilim. Tapos, yung punto na akala mo hindi mo na kaya. Kasi honestly ako doon. Alam ko, nasabi ko doon sa mga anak ko to eh. Noong mga panahon na yon na sobrang dark ng buhay ko, sabi ko noon, it's either mababaliw ako or baka nag-commit ako ng suicide. Pero papasalamat ako na mas nanaig yung utak ko. Mas nanaig yung utak ko na makontrol yung emotion ko. Pumasok sa isip ko yun, pero ngayon alam ko mali talaga yun. Buti hindi ko ginawa. Mali talaga yan. Kung napapanood mo ako kapatid, at sa tingin mo, pumapasok sa isip mo na gusto mong kitlin ang sarili mong buhay, maling-mali yan.
kailangan mo lang ng kausap. Ganun na nangyari sa akin. At higit sa lahat, kailangan gamitin mo utak mo kaysa emotion mo. Kasi yung emotion mo, pag nasasaktan ka, yan yung tutulak sa'yo tumakas sa mga problema mo. So ako, nagpapasalamat ako. Again, kung uulitin ngayon yung buhay ko na namatay ng sabay yung magulang ko, failed marriage, nagkaroon ako ng maraming kaso, uulitin ko pa din yun. Uulitin ko pa din yun. Kasi kung hindi nangyari sa akin, yung mga bagay na yun, hindi mag-i-improve yung pagkatao ko. Hindi siguro kami ganito. So, dati wala akong sariling bahay. 'Di ba? Dati may negosyo ko, isa lang, yung pagbububong, pero sakto lang sa amin. Hindi katulad ngayon, napagtapos ko na isa akong anak, mapapagtapos ko na yung pangalawa, yung pangatlo, pang-apat, matatapos na rin sila. So, nagpapasalamat pa rin ako kasi yung mga negativity na nabanggit ko sa inyo, kaya sabi ko, isa lang doon, isang negative lang doon, enough ng reason para sumuko ako. Di ba? Meron ganun eh, yung sobrang attached sa mga magulang nila, namatay yung magulang nila, makita mo naging drug addict, naging alcoholic. So ganun din, yung iba, after failed marriage, naging alcoholic, naging drug addict. Ako never ako nakatikim kahit anong klaseng drugs, kahit marijuana. Pero naging alcoholic ako. Talaga na dumating ako sa punto na inom kami ng inom, kinabukasan, hindi na ako makagalaw doon sa parang hangover ko. Honestly, talagang tumutulo yung laway ko doon sa unan, pero yung utak ko gising na eh. Hindi ako makabangon. Ganun ako ka-wasted sa alak. Tapos, sinusumpa ako nung umaga na yun yung alak. Pero kinagabihan, nainom na naman ako. So, inaabot ko yun. So, kaya ako lang pinapaliwanag sa inyo, kapatid. Kasi, may mga nagsabi kasi na kaya ako successful kasi swerte ako sa buhay or maganda yung pinag-umpisaan ko. Kung nanonood ka at nakaka-relate ka rito, gusto ko sana na ma-inspire ka doon sa istorya ko na minsan ako naligaw ng landas. Minsan, nagka-leche-leche ang buhay ko. Naging sobrang dark. Sobrang dark. Promise. Enough yun para makapag-isip ka nga na magpakamatay or mabaliw. Diba? Ewan ko kung naikwento ko, nagpa-psychiatrist pa ako. Siguro next topic yun, nagpa-psychiatrist din ako. So anyway, meron tayong gamit muna dito sa likod kay Sir Robert ng Pangasinan. So Sir Robert, ito yung gamit niya is package C. So ito Sir Robert, I hope makatulong tong gym business na to para sa kasalukuyang estado ng buhay mo. Kasi lahat naman tayo, hindi natin ginusto yung kung saan tayo nagsimula Hindi natin ginusto yon. Pero yung ending natin, tayo yung magdidikta ng ending natin. So I hope kay Sir Robert, maging simula tong gym business na to para mag-improve yung estado niya sa buhay, 'di ba? Sabi nga nila, hindi mo kasalanan mabuhay, pinanganak ng mahirap. Hindi natin kasalanan 'yon. Pero baka kasalanan na natin kung mamamatay tayo na mahirap pa rin. So nasa atin 'yon. Si Sir Robert nga pala, dinayo tayo niyan sa pakita natin, meron tayong showroom sa Tarlac City. So, doon sa mga clients natin, coming from Ilocos, coming from Cagayan, lahat naman po tayo dadaan ng Tarlac City, papuntang Metro Manila. So, bakit hindi, kung nagkaka-interest ka na magtayo na sarili mong gym business at nandun ka, tinatamad ka, pumunta Manila o ng Cavite para makausap ako, pwede tayo pumunta sa Tarlac. Pwede tayo pumunta sa Tarlac, PM nyo ako, doon tayo mag-usap, pakita ko sa inyo yung mga equipment namin na meron doon. At sabi ko nga, hindi nyo lang kami mapapakinabangan sa pag-deliver ng quality gym equipment. Mas mapapakinabangan nyo kami doon sa pag-guide sa inyo kung paano magpatakbo na sariling gym business kasi mas importante yun. Napakaraming negosyo ang pwede mong pag-umpisahan. Pero kung ang negosyong uumpisahan mo ay ikaw lang mag-isa at walang magtuturo, nakakatakot. May posibilidad kumita, may posibilidad na malugi. Pero kung may nag-guide sa iyo from day one sa pagkuha ng lisensya mo, sa pagkuha ng mga BIR permits mo, pati yung pagbibigay ng mga waiver, bihira nakakalam yan. Dapat sa gym mo may waiver. Lahat yan, binibigay namin ng libre. Na i-deliver na namin yung gamit, 1 month, 2 months, 3 months ng operation mo, pwede mo pa akong tawagan.
tanungin mo ako, Sir RP, may problema, anong gagawin? Mabibigyan ko ng solusyon yan kasi most likely, na-encounter ko na yung problema na na-encounter mo ngayon. So again, kapatid, proud ako siguro, proud ako para ma-share sa inyo. Ulitin ko ulit, proud ako para ma-share sa inyo na dati, na naging madilim yung buhay ko, dati nasangkot ako sa maraming trouble, nadedemanda ako, nakulong ako, at nagpapasalamat ako sa pagkakataon na nangyari sa akin yon. Kasi kung di nangyari sa akin yon, hindi ako magsisikap. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi ako pinabayaan. Isipin mo, akala ko talaga noon, katapusan na talaga. Parang wala na ako maisip na pwede pang mas negative na pwede mangyari sa akin nung panahon na yun. Akala ko nasa lowest na ako. Pero nagpapasalamat ako, yun na nga, nakaangat. Ito tayo ngayon, may Gym Republic Cavite City, may Gym Republic Lipa City, may Gym Republic Tarlac City, may Gym Depot Cavite City, at Gym Depot Cebu. So, palagi ko nalilimutan yan. May Gym Depot Cebu tayo. Since 2012, nasa Talisay, Cebu na tayo. So, yung mga clients o nagkaka-interest na magtayo ng gym business sa Cebu, sa Bohol, sa Negros, at sa kalapit na probinsya, Leyte, Samar, pwedeng kayong doon umorder. Huwag na kayo pumunta ng Cavite, ng Manila, doon na kayo sa Talisay, Cebu. Ang kagandahan kasi niyan, nandyan lang kami sa Cebu. Madaling may deliver, mas maliit ang shipping cost, plus lahat naman niya may warranty, di ba? Yung mga legit na mga fabricator, may warranty. Kung sa Manila galing yung gamit nyo, paano nila isa-serve yung warranty kung nandiyan kayo sa Leyte, nandiyan ka sa Cebu? Diba? Tapos, kung nandiyan ka sa Cebu, wala ka na shipping cost. Kasi doon na gagawin namin yung yung gamit doon sa mismong Talisay City, Cebu. So again, kapatid, kung nakakaranas ka ng madilim na yugto sa buhay mo, tignan mo lang yung buhay ko. Dumaan din ako dyan. Pero balang araw, makikita mo rin yung liwanag. Ako po si RP ng Gym Depot. Gandang araw po.